Nako po, ito maganda kong pag-usapan at reaksyonan po, mga kabida, po. Tuloy na po bukas. Hindi na po ito mapipigilan pa, mga kabida. Ang resumption po ng pagdinig, ng Senate Blue Ribbon Committee, po. Sa ilalim na po, sa pumuno po, mga kabida, ni Senator Rodante Marcoleta, po, bilang Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee at Chairman po ng Subcommittee po, mga kabida, po. Now, since hindi na po ito mapipigilan bukas, mga kabida, wala na pong rason para hindi ito matuloy, okay? Naglabas na po ng listahan, mga kabida, ang Senate Blue Ribbon Committee sa mga iniimbitahang mga resource persons. Nasa 34 na mga resource persons po, mga kabida, ang kanilang pinadalhan ng imbitasyon. Okay? Ito po ay pangungunahan po, mga kabida, ng dating House Speaker po, na si Congressman Martin Romualdez, po. Kabilang din doon, sa mga iniimbitahan po, mga kabida, ang 18 mga dating sundalo na nagtrabaho po, kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, at sinasabi sila po yung instrumento po, mga kabida, para po mag-deliver ng mali-malitang pera sa iba't ibang personalidad po, sa gobyerno, mga kabida. Now, babasahin ko muna itong article po, ng ang balita ngayon, po, mga kabida. Alright, naka-breaking po, okay? Romualdez, 18 ex-soldiers kasama sa mga pinadalhan ng imbitasyon sa flood control probe. Ayun. Formal nang naglabas ng mga imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng investigasyon ito sa controversial na flood control projects sa Huwebes. Hunyo 4 po, bukas yan, mga kabida, kung saan kabilang sa mga iniimbitahang resource persons si dating House Speaker Martin Romualdez at ang 18 mga dating sundalo na naghatid umano ng mali-malitang pera sa ilang personalidad sa gobyerno. Yan. Ang anunsyo ay ginawa ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senador Pia Cayetano, ilang araw matapos maging sentro ng usapin ng Senado ang pagpapatuloy ng pagdinig sa kabila ng tensyon sa pagitan ng majority at minority blocks. Ayan. Sino-sino po ito, mga kabida? Ito mga inimbitahan po, para bukas. Okay? Aside dito kay dating House Speaker Martin Romualdez at 18 mga dating sundalo po, Kabilang din si Attorney Levy Baligod, ang abogado po ng 18 ex-soldiers, mga kabida. Alright? At ito ding si Secretary Vince Dizon po ng DPWH o ang kanyang kinatawan, Ombudsman Boying Rimulya o ang kanyang kinatawan po, mga kabida, DOJ Secretary Frederick Vida o ang kanyang kinatawan, DBM Secretary o ang kanyang kinatawan, Kabilang din si Mark Tuksay, Paul Estrada, Joshua Cano, okay? John Kirby Pajarilla, Roland Supat, kabilang din si Attorney Sam Buenviale, okay? Arnel Gangob, Jocelyn Servino, isang individual na tinukoy lamang bilang Edwin, at si dating DPWH engineer Bryce Hernandez po, mga kabida. Okay? Ang nakadagdang pagdinig sa Huwebes, inaasahang mabibigyan ng pagkakataon ang mga iniimbitahang resource persons na sagutin ang mga aligasyon at mga tanong na may kaugnayan sa bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa mga flood control projects. Ayan. Now, si Romualdez at 18 mga dating sundalo po, mga kabida, first time po ito, na haharap po, mga kabida, sa Senado, po, okay? Kasi yung dati po, nung panahon pa po ni Lacson, po, mga kabida, inimbitahan na raw ito ni Lacson, okay? Sa pamamagitan po ng pagpapadala po ng imbitasyon po, mga kabida, through House Speaker Boji D, dyan po sa House of Representatives. Subalit dahil sa umiiral daw na parliamentary courtesy, hindi daw pinilit ni Senator Lacson itong si Romualdez na dumalo po sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee nung kanya panahon po, mga kabida. Pero I don't know kung paano kumbinsihin at pilitin po itong si Romualdez, mga kabida, ng Senate Blue Ribbon Committee
sa pag-attend ho dito sa pagdinig ho bukas, ano, mga kabida. Pero for sure, okay, dadalo po ito hong 18 mga dating sundalo po, ano, mga kabida, at si Attorney Levi Baligot, okay? Kinumpirma na po yan, ano, ni Attorney Baligot, mga kabida, sa kanyang Facebook post, ano po. Alright? Pero nauna ho dito, ano, nagkaroon po ng kalituhan, ano, mga kabida, itong biglang pag-withdraw po ng invitation po doon ho sa 18 mga dating sundalo, ano, mga kabida. Unang lumabas po yung post po ni Attorney Levi Baligot kung saan po ay inanunsyo po niya, mga kabida, na withdraw daw yung invitation, okay, para ho sa 18 mga sundalo. At yun nga, nagkaroon po ng kalituhan. Nagtataka po sila kung bakit daw withdraw. Okay, mga kabida, meron pong mga usap-usapan po, ano, kaya daw withdraw daw dahil yung kapatid daw ni Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano na si dating Congressman Lino Cayetano ay inappoint daw, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang General Manager po, ano, ng PTV. Alright? Kaya doon ho, nagkaroon po ng insinuation na kaya pala withdraw yung invitasyon, ano, at ang bungakala na hindi ho matuloy ito hong pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee bukas. Pero nilinaw po yan, ano, mga kabida, ni Senator Pia Cayetano, ano po, na kaya daw withdraw yung invitasyon, ano, para ho sa 18 mga dating sundalo, ano, mga kabida, because ang pumirma kasi ng invitasyon po ay si Pia. And since ang mangunguna ho sa investigasyon po, mga kabida, ay itong subcommittee po, ano, ni Senator Dante Marcoleta. So kaya binigyan po ng freedom ni Senator Pia Cayetano itong si Senator Marcoleta para po mag-imbita ng kanyang mga resource persons. Kaya nga ito, lumabas itong imbitasyon na ito, ano, mga kabida, para dito ho sa 34 na mga personalidad, ano po, na pinadalhan po ng imbitasyon ng komite po, ano, ni Senator Dante Marcoleta para bukas. Now, ano po yung mangyayari po bukas? Of course, investigasyon. Asahan po natin may mga revelations po, ano, mga kabida, na hindi po natin narinig nung panahon pa po, ano, ni Senador Ping Lacson, ano po, mga kabida. Kasi may impression kasi sa Senate Blue Ribbon Committee ni Lacson, ano, mga kabida, na meron daw pinagtatakpan. Okay? Meron pong pinoprotektahan po, mga kabida, ano po. Okay? Ayon po sa impresyon, ano, mga kabida. Kasi unang-una, yung 18 mga dating sundalo po ay hindi po inimbita, no? Despite sa mga suggestions, mga kabida, na dapat imbitahin po kasi matindi po yung kanilang isiniwalat po, ano, mga kabida. Yung kanilang inilabas na affidavit, ang dami hong mga personalidad na pinangalanan po doon. Okay? So nararapat lang po na imbitahin po ito, ano, to shed light. Okay, pero hindi ho ginawa po ni Lacson, ano, mga kabida, dahil ang rason po ni Lacson ay tainted daw itong naging pahayag po, ano, ng mga dating sundalo po. Okay, pangalawa po, mga kabida, okay, ito hong alleged participation po, ano, yung dating Undersecretary Adrian Bersamin, na po. At yung kanya hong tiyuhin, okay, na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi rin inimbita po, ano, nung panahon po, mga kabida, ni Senator Lacson. Kaya ang dami hong mga tanong kasi na dapat po sagutin sana, ano, mga kabida. Subalit wala hong sumagot at walang nakuhang sagot, ano, dahil wala itong mga personalidad na ito, ano po. Okay? At isa pa, ito hong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, mga kabida. Alright? Marami hong umaasa po, ano, sa panahon po ni Marcoleta ngayon, ano, mga kabida, may imbita na po ito hong si Zaldico, ano, mga kabida, dahil sa lahat ng mga resource persons na pwede hong tanungin po, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, ang meron pong credibility po, ano, mga kabida, walang iba itong si Zaldico. Bakit? Kasi siya yung doer dito, eh. Kumbaga, siya yung gumawa ng krimen, ano, mga kabida. Namin naman po yan, ano, ni
Zaldico sa kanyang video na inutusan daw siya mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mag-insert po ng 100 billion pesos po noong 2025 national budget po mga kabida. Alright? At marami pa mayroon pa pong mga pasabog itong si Zaldico doon sa kanyang video mga kabida na ang tingin po ni Senator Panfilo Lacson po doon walang probative value mga kabida po. Kaya nga ang dami hong nagsasabi na takot daw itong minority bloc dito sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee mga kabida. Kaya pilit daw nilang pipigilan ito po. Pinipilit daw nilang kunin muli yung leadership po ng Senado para makontrol po nila mga kabida itong mga komite katulad na lang po ng Senate Blue Ribbon Committee po mga kabida. Although itinanggi po yan ng minority bloc, hindi daw totoo na gusto nilang pigilan itong investigasyon, katang-isip lang daw yun mga kabida. Pero makikita mo sa movement mararamdaman mo mga kabida at may interpret mo sa kanilang movement po. Alright? Kaya ang naging strategiya po mga kabida ng majority bloc, 2 araw po hindi po sila sumipot dyan po sa Senado mga kabida. Purposely para maprotektahan po mga kabida yung magiging investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, dahil kung sisipot po sila mga kabida, baka naman po masilat sila baka bigla magkaroon po ng motion para ibakante lahat ng mga posisyon po mga kabida. Although imposible yan pagdating ho sa Senate presidency po mga kabida, dahil kailangan po ng 13 na mga senador. Pero when it comes to kung sino po yung marami, kahit na hindi umabot po sa 13, pwedeng mangyari po yun mga kabida. Baka meron pong isa dyan sa majority na bigla na lang pong babaliktad. At siyempre naman, pag isa po ang mawala sa kanila at pupunta po sa minority bloc po, mga kabida, mauungusan na po itong numero po ng majority bloc. Kasi tandaan po natin, kahit po sila ngayon, 11. Kapag isa po sa kanila mawawala at mapupunta sa minority, so magiging 12 na po itong minority, mga kabida, at magiging 10 na lang po itong majority bloc, mga kabida. So, sa ganyang senaryo, although hindi po pwede palitan ang Senate President, pero pwede ko nilang kontrolin ang mga committee po, mga kabida. Kabilang na po itong Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Kaya yun yung strategiya po ng majority because of dereliction of duty, pinabayaan nila yung kanilang trabaho, kundi pinoprotektahan lang daw nila mga kabida yung magiging ganap po, diyan po sa Senado, kung saan po baka maapektuhan po itong pagdinig po mga kabida ng Senate Blue Ribbon Committee na nakatakda po bukas. Alright? So abangan po natin to. Ano kaya mangyayari po bukas? Kung sisipot ba itong si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Para sa inyo opinion, pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.